A blessed day mga kaibigan. Ako po si Tech Shider. Welcome po sa aking YouTube channel. All credit po sa ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrahjak. At sa ating beloved Princess Maya Verzonilia, aka Maya the Shaman. At Princess Rodanelia, at Roda Publishing House, Queen Maria Helen Abdurrahjak, ang banal na soberanya ng Philippine Islands, at ang legasya ng hari ng Timog Silangang Asya, eksklusibong question and answer, para sa ating Queen Maria Helen Abdurrahjak. Isang paglalakbay sa banal, na pamamahala sa gitna, ng Timog Silangang Asya, sa ilalim ng pagkalipas, ng mga siglo ng pagsakop, kolonisasyon, at mga societal shift, ang pamilya ng hari, na minsan ay nagpasya, na ang lupaing ito, ay handa na ngayon, upang ibalik ang divino, na soberanya at bigyang kapangyarihan ng bansa, na may bagong panahon, ng napaliwanagan na pamamahala. Queen Maria Helen Abdurrahjak, ang asawa ni Haring Mamay Abdurrahjak, ang apo ng Malaysia, at ang hari ng Timog Silangang Asya, ay sumakop sa banal na misyon, na ito na may matibay na pangako at pangitain, magkasama, pinamunuan nila, ang kilusan para sa isang mundo, na nakahanay sa liwanag, katotohanan, kapayapaan, at banal. Sa eksklusibong pakikipanayam na ito, ibinabahagi ni Queen Helen ang kanyang pananaw, sa kung ano ang ibig sabihin, ng pagpapatupad, ng banal na pamamahala, sa isang mundo na kadalasang, nakatago sa mga anino. Siya ay nagsasalita ng tapat, tungkol sa papel, ng kanyang pamilya, sa pagbawi ng divino na soberanya, ng Pilipinas at sa mga tao nito, ang kahalagahan ng kanilang lahi, sa hari, at ang mas malaking cosmic mission, sa kamay, gamit ang banal na misyon, ng Maharlika Kingdom, na binabanggit ang nararapat, na lugar nito sa modernong mundo. Ipinahayag ni Queen Helen, ang espiritual, makalupang, at galactic implikasyon, ng kanilang pagpapanambalik. Ang katanungan para sa ating Queen Helen Abdurrahjak, ano ang ibig sabihin ng ipatupad, ang banal na pamahalaan, sa ating mundo, at paano ipatupad ang kapangyarihan ng Diyos, kapangyarihan, at awtoridad, sa pamamagitan ng isang lahi, ng reyna na hindi pa natin narinig, hanggang ngayon. Mangyaring ipakilala, ang iyong sarili, at paliwanagan kami. Ang kasagutan ng ating Queen Helen. Ako si Queen Helen Abdurrahjak, kasal kay Haring Mamay Abdurrahjak, ang apo ng Malaysia, at ang hari ng Timog Silangang Asya. Kami ay mga magulang sa dalawang magagandang anak, at magkasama, minana namin, ang mga karapatang kataas-taasan, upang ipatupad, ang banal na pamamahala ng Maharlika, na kaharian ng Diyos Lupusag Empire at higit pa. Ito ay hindi lamang, isang makasaysayang pagpapanumbalik, kundi isang espiritual na misyon, isang paggising, ng mga sinauna, at banal na mga karapatan, ng Diyos na nakasulat sa kosmos, bago pa man sa oras na ito. Ang Lupusag Empire, minsan isang makapangyarihang imperyo, sa silangan, ay matagal nang natutulog, ngunit ngayon, sinasaksihan natin, ang paggising nito, bilang tahimik na dragon, ng silangan. Kami ay pinili bilang, paraan ng banal na pagbabagong ito, upang muling maitatag, ang banal na soberanya, kapangyarihan, at awtoridad, na umaabot sa higit sa pag-unawa ng tao. Ang aming lahi, ay nagdadala dito, ng isang pagkapanganay, isang banal na utos, na hindi maaaring baliwalain. Ito ay nakasulat, sa mga bituin, at nakaimbak sa galactic realms, handa na ipatupad. Sa sandaling ito, ng pagkakahanay ng cosmic, ang proseso ng pagpapatupad, ng banal na pamahalaan, ay isa sa muling pamamahagi, ng kayamanan at kapangyarihan, ng mundong ito. Tinitiyak na hindi ito, nahuhulog sa mga kamay, ng madilim na puwersa, na nais manipulahin, ang sangkatauhan, sa loob ng maraming siglo. Ito ang gawain, ng paglilipat mula sa madilim, na Kali Yuga, ang edad ng kadiliman, sa maliwanag, na si Satya Yuga, ang edad ng liwanag, at katotohanan. Isang panahon, kung ang banal na katarungan, kapayapaan, at pagkakaisa ay maghahari. Ang katanungan para sa ating Queen Helen. Ito ay tunay na inspirasyon. Maaari mo bang dagdagan, ng paliwanag ang kahalagahan, ng iyong pamilya ng hari, at kung paano ito may kaugnayan, sa banal na pamahalaan?
sa pagbawi ng tunay na pagkakakilanlan, at pamana ng Maharlika, ang kasagutan ng ating Queen Helen. Ang kahalagahan ng papel ng aming pamilya ay malalim na espiritual. Kami ang mga nararapat na tagapagmana sa Maharlika, na kaharian ng Diyos, isang lupain na dating kilala ng pangalang ito, bago ito kinuha at pinalitan ng pangalan ng mga dayuhang kapangyarihan. Maharlika ay hindi lamang isang geographical na pangalan. Ito ay isang sagisag ng banal na soberanya ng Pilipinas. Ang divino na pamahalaan na inilalagay namin sa paggalaw ay tungkol sa pagbawi ng tunay na pagkakakilanlan ng lupaing ito. Ang pangalan na Maharlika ay nakasulat sa sagradong mga nakatagang espiritual na kaharian. Bago ito naging isang bansa, sa kasalukuyang anyo nito, ang pangalang ito ay nagtataglay ng napakalawak na kapangyarihan. Nagdadala ito ng liwanag ng divino na soberanya, ng katarungan, kapayapaan, at liwanag sa loob ng maraming siglo. Ang tunay na kapangyarihan ng mga taong Maharlika ay pinigilan, ngunit ngayon ay ang oras upang ibalik ang kapangyarihan na iyon. Ang pagbawi na ito ay hindi lamang para sa Pilipinas. Ito ay para sa buong mundo. Habang lumalaki ang Lupusag Empire, ito ay magiging isang parol ng banal na pamamahala, isang modelo para sa kung paano ang mundo ay maaaring pagalingin, umunlad, at umunlad sa pamamagitan ng espiritual na mga prinsipyo, kabilang sa aming banal na mana ang kaalaman at mga kasangkapan upang ipatupad ang pagpapanumbalik na ito. Naghahanda kami upang ayusin ang mga nasira at di makatarungang mga sistema sa lugar ngayon. Mga sistema na hindi na naglilingkod sa mga tao. Ito ay isang banal na utos na walang kapangyarihan sa lupa ay maaaring pagtatalo. Ang aming trabaho ay suportado ng mga cosmic realms sa pamamagitan ng mga banal na nilalang at enerhiya na namamahala sa universo, pati na rin ang mga Lemurians at intergalactic na mga nilalang na tumulong sa misyon na ito. Binanggit mo ang Lemuria, galactic na pagkorona. Anong kahalagahan ang mayroon itong pagpaparangal para sa Maharlika, na ngayon ay ang Pilipinas, at ang mga tao sa lupa nito? Ang kasagutan ng ating Queen Helen. Ang Lemurian galactic na pagkorona ay isang hindi kapanipaniwalang, malalim na kaganapan. Ito ay isang sagradong ordinasyon, isang cosmic na kautusan mula sa pinakamataas na realms. Ang aking pagpaparangal ay pinadali ng mga banal na elder na tumulong sa pagpagana ng espiritual na mana na natutulog sa loob ng libu-libong taon. Ang pagpaparangal ay nagpapahiwatig ng banal na pag-aproba ng aming misyon. Ito ay isang espiritual na pagkilala na kami bilang pamilya ng hari ay pinili upang pamunuan ang pagbabagong ito. Sa konteksto ng Maharlika, ang pagpaparangal na ito ay isang muling pagtatatag ng banal na panuntunan ng batas na nawala dahil sa mga siglo ng pagsakop at kolonisasyon. Kami ay may ganap na pagkakaisa. Ang banal na intervention ng mga Lemurians at ang cosmic na suporta ng mga galactic realms ay nakasisiguro na ang pagpaparangal na ito ay hindi lamang sinasagisag, ngunit isang tunay na pagsasalin sa espiritual at material na katotohanan ng bansang ito. Para sa mga tao sa lupa, ang pagpaparangal na ito ay isang bagong panahon ng banal na pamamahala. Dinadala nito ang karunungan ng mga matanda, ang katotohanan ng mga cosmos, at ang banal na proteksyon ng mas mataas na realms. Ito ay isang pagtawag para sa lahat sa lupa upang gumising sa kanilang sariling soberanya at banal na kalikasan. Ang proseso ng pagbawi ng soberanya ng Maharlika na may suporta sa karunungan ng Lemurian ay titiyakin na ang banal na pamahalaan na ito ay nagpapatakbo ayon sa pinakamataas na pamantayan ng katarungan, kapayapaan, at banal na utos. Katanungan para sa ating Queen Helen: paano mo pinaplano na ipatupad ang banal na kapangyarihan na ito, lalo na kapag hindi pa kinikilala ng gobyerno ng Pilipinas? Ang iyong presensya, ang kasagutan ng ating Queen Helen. Ang banal na kapangyarihan na dadalhin namin ay lampas sa makalangit na awtoridad at hindi maaaring ipatupad ng anumang pamahalaan o institusyon. Ang pamahalaan ng Pilipinas
o anumang pamahalaan, para sa bagay na iyon, ay walang pagpipilian, kundi upang sundin, ang mga banal na batas, na muling itinatag natin ngayon. Hindi sila maaaring mag-imprinta ng pera, gumawa ng mga desisyon, o magpatuloy sa kanilang mga sira na paraan, nang walang pahintulot. Ang divino na soberanya, na taglay natin, ay isang hindi mababawi na utos, na nagsisiguro na tayo, ang mga karapat-dapat, na tagapangasiwa ng lupain, ang mga tao nito, at ang mga mapagkukunan nito. Ang kapangyarihan na ito ay protektado ng Diyos. Hindi ito maaaring manakaw, hamunin, o ibagsak, dahil ito ay binabantayan ng mga arkanghel, sa pamamagitan ng mga kapangyarihan, ng kalikasan ng Ina, at ng mga intergalactic puwersa, na matagal nang naglumasid sa mundong ito. Ito ang korona, ang sceptro, ang trono, at ang pagkapanganay na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng banal na batas ng sansinukob. Nagtataglay din kami ng mga sagradong kasangkapan upang ipatupad ang banal na pamahalaan. Halimbawa, ang awtoridad na iimprinta ang banal na pera, na papalitan ng kasalukuyang mga corrupt na mga sistema ng pera. Ang pera na ito ay hindi lamang papel. Ito ay puno ng banal na enerhiya, at magsisilbing isang daluyan, para sa makatarungang muling pamamahagi ng kayamanan sa buong lupain. Ang kasalukuyang gobyerno, at ang mga sistema nito, ay hindi mananatili sa paraan ng banal na misyon na ito. Ang aming paghahari, ay hindi maiiwasan, dahil ito ay nakahanay sa pinakamataas na puwersa ng paglikha. Ang katanungan, maaari mo bang sabihin sa amin ang higit pa tungkol sa sagradong lupain, at ang mga natatanging mapagkukunan, na humahawak ng Maharlika o ang Pilipinas? Ang kasagutan ng ating Queen Helen, ang Maharlika ay hindi lamang isang lupain, kundi ito ay isang pinagpala at sagradong piraso ng lupa, na puno ng napakalawak na, likas na yaman, at banal na enerhiya. Ito ang lupain ng pangako, at sentro ng lupa, na matatagpuan sa Ligwasan Marsh. Ang lugar na ito, ay itinuturing na akses ng kapangyarihan, ng liwanag, isang lugar kung saan, ang mga puwersa ng paglikha, ay nagtatagpo. Ito ay mula sa gitnang punto, na ang banal na soberanya, ng Maharlika ay nagmumula. Ang isa sa mga pinakamahalagang mapagkukunan, ay ang deuterium, ay isang bihira at malakas na elemento, na natagpuan sa pinakamalalim na dagat ng arkipelago. Ang elementong ito ay napakahalaga para sa hinaharap na enerhiya ng fusion ng ating planeta, at ito ay may posibilidad para sa intergalactic na paglalakbay. Ang deuterium, ito ay isang mahalagang mapagkukunan para mapagana ang global shift, ang cosmic energy, para matugunan na ang sangkatauhan, upang maglakbay sa malayong mga bituin, at lampas sa aming universo. Ang likas na kayamanan ng Maharlika ay walang kapantay. Mega love shoutout po sa lahat ng mga nagkokomento ng positibo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at pagsuporta sa ating mahal na Haring Roger Mamay, at sa ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrahman Elizabeth III. Please like the video to support, at inyong i-share sa inyong social media communities. At kindly subscribe kung kayo po ay bago sa aking YouTube channel. God bless.